Eh, grabe naman kasi, tatapang ng mga tao ngayon, sir. Pag tahol yung isa, tahol yung isa. Away. Wala tayong pinagkaiba sa mga hayop niyan. Yan po yan po pag may mga ganyang ambulansya, distansya po tayo dyan mga bossing, mga sir. Kasi didiskarte po ng ano yan ng paraan para siya makalusot eh. Dapat nga dito na siya kung counterflow huwag ka nang bumaybay dito, doon ka sa kabila bossing. Tignan nyo. Huwag ka nang papasok. Ayun, the best, panalo. Same situation. Laro na lang po to sa atin, laro na lang. Distansya po mga kapatid sa ating mga katabi. Ito, lalabitan ko. May kargadong gulong si sir, ayan Tapos yung helmet ni sir may sungay angas. Angas idol, may sungay. Parang gusto kong testingin magpagas mamaya. Papagas ako mamaya 100 pesos sa 3 bars. Hindi ko pa nasusubukan to mga sir. Lagi akong 2 bars. Huwag nyo pong sasanayin yung mga ganon sir. Yung sumasagad-sagad bago magpagasolina, nagbi-blink-blink na, halos tuyo na bago magpagas. Madumi na daw yun yung mga latak-latak na raw na pupunta sa filter. Sisira daw yung FI Sino may gusto masiraan ng FI? Mahal-mahal yata nung pag bumili ka, kaya pag nagpalinis ka. Pero sabi sa akin ng kasamahan ko, shout out sa'yo Kit, ang lupit mo. Kaysa raw magpalinis ka ng FI, bumili ka na lang daw ng bago. Tama yun, di ba mga sir? Bibili na lang ako. Di wala na. Dito lang naman hanggang dun lang po yung traffic dito sa parting to ng service road. Ay, meron pa palang isa yan, di ba? May mga jeep pa dyan. Tapos yan lang, wala na. Banda doon na ulit sa Bikutan, mga sir. Kalma-kalma lang po tayo ng ulo. Ano kasi ngayon pag tahol yung isa, parang na ako nasiraan ng bait, di ba? Totoo konting kibot nung kabila, kibot yung kabila, away po sir. Road rage. Bakit hindi na lang palampasin? Bakit hindi na lang pabayaan, di ba? Wala naman pong mangyayari dyan. Igo-igo nangyayari. Yung pride mo, dahil na ganito ka, ayaw mong ibaba. Ngayon, pag konfronta mo rin sa isa, yung pride niya, dahil sinaway mo siya, taong hindi sanay lang nasasaway po, may mga ganyan, hindi sanay lang masasaway at palaging sila po ang tama. Wala, pride nyo sa lubong. Road rage. Walang pinagkaiba sa hayop pong wala. Samantalang ang daming pwedeng pagbalingan. Pag-aya po na itong coaching to, parang baling yung under neto Sir, ano ba yan? Parang sorry. Hindi, sa paningin ko lang. Minsan kasi po may mga ganun nasasakyan, parang paling, dire-diretso sila pero paling yung itsura ng katawan nila. Parang ganun. Kagaya nun ni kuya, syempre may lakad yun kaya po siya sumusuray-suray nababagalan po siya sa paligid. Si idol na mamang pulis, ganyan lang ang galawan. Huwag po tayo mapipikon o masasagasaan ng mga igo-igo sa mga nangyayari sa daan. Dahil hindi ho sa atin tong kalsada sir, hindi ho sa atin tong mundo. Sa atin lang tong motor natin, sa atin lang tong sasakyan natin. Sige, meron tayong karapatan sa kalsada na pero hindi po yan sa atin sir. Nabanggit ko tuloy yung karapatan na to, kasama sa exam yan Huwag nyo pong ipigit ang karapatan ninyo sa kalsada. Hindi ko maintindihan yan, ba't may ganyan? Hanggang ngayon meron pa rin hindi nakakaintindihan. Paano naman, ikaw yung ganun, ikaw yung tama. Hindi nga po. Doon kasi magsisimula mag-escalate yun. Gumanto ako, gumanyan ka Wala defensive po tayo dapat. Defense, walang ibang magsasagip sa'yo sa kalsada o magsasagip sa'yo sa gulo, kundi depensa. Paano ka didepensa? Umiwas ka na lang. Hindi po kaduwaga ng pag-iwas. Palagi-lagi na po yan sinasabi ng mga tao. Parang ang lakas ba ng boses ko? Minsan nadjajahi ako Jahi, nakakahiya. Pag ganitong dikit-dikit po kami, tapos parang ang lakas na ng boses ko, hihinaan ko yan. Nahiya pa. Huwag ka na mahiya, magsalita ka na sir. Biro lang po. Tagal-tagal na rin ako nagbibideo, bali wala na sa akin yung mga ganito. Parang ang yabang nung iba Sasabi ng ganun, may kilalagyan ka. Kaso totoo po yun mga bossing.
meron ka pong kalalagyan at hindi ho biro yung sinasabing makakatapat ka ng katapat o makakahanap ka ng katapat mo, mga bossing. Yan dito ho yung kagabi kasagsagan ng ulan, buhos. Damang-dama namin kagabi dito yung patakbo ng ulan, sarap. Pauwi yun ha, kasi diba galing ako dun sa Alabang, pauwi ng Pasay. Ulan siya kahapon. At saka nga pala, para ma-develop mo po yung pagiging kalmado sa katawan mo, experience din po talaga yung pinaka-importante. Experience sa kalsada. Karamihan ng mga nagiinit yung ulo na yan, ano yan, beginner yan, baguhan. Baguhan pa po yan. Siguro natuto lang yan mag-drive kahapon o kaya kanina. Ganun po yun mga bossing. Ikaw na matagal na, ikaw na lang umintindi. Tunay po yun, ikaw na umintindi sir. Pag ganyan, yung mga umiinit po yung ulo ng mabilis o kaya may sakit. May sakit dyan sir. Ano yan, high blood dyan. Huwag mo yung papatulan. Ay, sumisenyas po si sir. Pinapapwesto niya lang tayo dito. Dito tayo. Yan, chill lang si idol dyan. Pakuya-kuya lang. Ganyan dapat sa buhay sir. Huwag kang masyadong seryoso. Pwede na daw. Thank you po sir. Yun, ang bait. Iba rin talaga kapag kabisado mo na sir yung daanan. Kaya nung una hindi rin ako basta-basta po nagkukwento dito sa area na to. Nung na-assign na po ako dito, kinakabisado ko pa hanggang sa ayan, gamay na po ng katawan ko yung area. Ayan, nakakapagsalita-salita na ako dito. Kaya lubak kasi dun ayan meron po tayong mga asalubong ng apwa nagmumotor. At nakikita nila na ako naman seka lang, kulit no. Noon nakalimutan ko, kakapatay ko lang ng signal ko may signal yata ako doon pa sa bikutan. Pero okay lang, ganun talaga, di maiwasan po yung mga bossing. Dati hindi ako ganun perfect ko dati yun, yung wala ako naiiwang signal. Ngayon hindi, bigla ako nakakaiwan ng signal. Di naman maiwasan yun. Tamo, layo ko na, tsaka ako nakita. O yun nga ulit mga bossing, road rage, away bata, umiyak. Ganun yun parang hindi nag-mature, diba? O sige, sabihin na natin nakanti ka, nasagi ka, hindi ba kayang kalmahan, sir? Kaya yan kayang kalmahan yan. Ako nauntog ako nauntog po ako nung isa sa likod ko. Hey, parang gusto niya akong sisihin. Gumano siya, huminto, parang gusto niya po akong sisihin Huminto ako, sa katingin lang ako sa kanyang ganyan. Isang tingin lang, sulyap lang. Wala yung hamon na titig. Kat maaari kasi wag ka nang titingin tumingin akong ganyan. Tapos ano siya, parang gusto niya mag-sorry na ewan. Umuntog siya sa likod ko Kaya hindi talaga tama yung tutok-tutok na yan kung hindi ka naman sanay sa tutukan. Sasample ako kung paano magbigay ng pag-overtake sa mga kapwa motorista. Dahil ayaw ko overtake, may tao sa likod ko ayaw rin overtake nung nasa kanan ko sa likod. Pero ito pong mga nasa kaliwa ko, overtake yan. Lalo na yung mga ganyang klaseng motor na magaganda, Suzuki Smash. Ay, ano ba yun? Sundan natin yun. Susundan ko yun, dalawang yun. Tapos ito nga pala, may nakakamusta ng Shell Ultra. Sir, ang ganda po na ito sir sabihin na nating naguguni-guni ka lang kasi nga bago yung langis mo, kaya sobrang smooth. Pero masarap sir masarap tong Shell Ultra. Makikita ko to kasi talaga pagkatapos ng 1,000 o 1,200 kung gaano pa siya kalinaw. Pero sa ngayon, actual performance, nung tinesting ko siya, kasi nga kakapad ko lang, diba mga bossing, first time ko rin sa Shell. Maganda sir, maganda. Nakalagay doon tatahimik yung engine mo Doon hindi ko alam, hindi ako sigurado kung tatahimik talaga o kung tumatahimik ba talaga. Normal pa rin naman yung takbo, smooth. Ramdam mo talaga pag bago yung langis mo sir. Sa ngayon itong Shell okay po ito. Pero hintay ako sir ng 1,000. Next change oil, doon ko makikita. Kasi baka sobrang dumi Pag sumobra yung dumi niya, baka bumalik ako sa Amsoil. Pero pag hindi, mag-stay na po ako dito muna mga bossing, sa Shell Ultra. Sarap po. XCS po 100. Tama lang ba yung 100? Hindi siya nag full Bale 3 bars, nagdagdag ng 2 bar sa 100 pesos. Pero feeling ko nasa sagad na kasi yung butas nandun na sa level ng ilalim ng butas yung gasolina. Bakit ganito? Hindi siya nagpo-full. Baka kulang pa nga, dapat siguro 120. Sige, sa susunod kapag 3 bars na to, magpapagas po ako ng 120.
Oh, sana ako ulit. Ayun, umiyak. Umiyak po yung gustong mag road rage. Ang hirap po pag usaping away, galit. Dapat po talaga yata binibuild yan, no? Kung yan mabibuild sa eskwela, kagaya sa Japan, yung respect. Meron ganun sa Japan, di ba mga sir? Yung mga bata po doon, magagalang sila, very considerate po sila. Baka pwedeng tayo, mabawasan po yung pagiging nating aggressive. Pagiging aggressive natin sa konting bagay na sa tingin natin na agrabyado tayo, kahit hindi naman. Kaya pa to mga bossing, kalmado lang po dapat tayo sa kalsada. Inom tayong tubig, kain tayong yelo bago bumiyahe para malamig sa bunganga. Pwede pa yan, paano mo sisimulan, di ba? Paano? Alam niyo yung kanta ng Shackle, di ba? Anong haba yung kanta ng Shackle? Basta yung sa lyrics po. Kaya pa yan, sisimulan mo sa sarili mo, di ba? Sa simula, ikaw at ako, tapos sila, hanggang sa maging lahat na tayo. Ganun po yung lyrics, di ba? Oh, eto, maaga kasi ako, kasama po yan. Agahan nyo yung mga biyahe nyo para hindi mainit yung ulo ninyo. Kasama yan eh. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. O kaysayang mas... Tama ba? Di ba ang galing? Pag in-apply mo yon, yung lyrics na yon, lyrics ni Shackle. Ay, may kandidato. Sayang, nag-aabang po ako ng mga kandidato. Tapos hingi ako ng damit. Bakit walang nagkakandidato malapit ng botohan? Napakaaliwalas po ng biyahe ko. Pero sandali lang, nilinis ko to sipag ko maglinis ng motor Ngayon pa ba? Mukhang hindi naman uulan maghapon mga bossing. Bagong linis kaya yan. Oh, bagong linis po yan. Kaya parang gusto ko siyang tignan ngayon di ba? Bagong linis yan mga idol. Di ba ang sarap pag maaga ka sa biyahe? Ang dami po nagagawa Tapos chill yung isip mo. Chill ka, relax yung paligid mo. Di ba? Hindi kayo mainit yung ulo mo mga sir Wag tayong ganun, iwas tayo sa away. Iwas ka dyan, hayaan mo na yan. Isipin mo yung pamilya mo. Santabi mo yung away, buong isipin yan. Paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!